Ang US Military Navy ang may pinakabalakas at pinaka-diverse Navy sa buong mundo. At sa sobrang laki ng armada ng aircraft carrier ng US, ginagawa itong pinakamalaking air force sa buong mundo at pangalawa lamang ito sa actual US Air Force. Ang isang Nimitz-class aircraft carrier gaya ng USS Ronald Reagan ay isang $6.2 billion nuclear power ship na kayang magdala ng 2 beses na mga aircraft kaysa sa anumang iba pang mga foreign carrier, na kung saan higit na nakakagulat na ito ay pinalubog lamang ng isang diesel-powered Swedish submarine noong War Games noong 2005. Isang submarine na kapareho ng halaga ng F-35 na may katumbas sa $100 million na kung saan nagawang makalusot sa buong carrier task force. At nagawa din itong malampasan ng lahat ng anti-submarine defense at magpakawala ng ilang torpedo, kaya naman ang carrier na ito ay mabilis na nilamon ng dagat. Isa lamang ito sa maraming exercises na kung saan ang Swedish Gotland-class submarine ay napatunayang napaka-stealthy para sa pinakamalakas na hukbong pandagat sa buong mundo. Ang submarine din na ito ay napatunayang lubang nagbabanta, na kung saan ang militar ng US ay inupahan ng Swedish sub para sa isang karagdagang taon upang bumuo ng mga strategy upang kontrahin ng tahimik na banta. Kaya naman ano nga ba ang kalamangan ng Gotland sa iba pang mga sub sa mundo? Yan ang aalamin natin ngayon. Ang pangunahing instrumento ng mga submarine upang madetect ang kalaban ay ang tinatawag na sonar. Ang sonar ay napakahalaga at ito ay isang finely tuned ear na gumagana tulad ng isang balyena o dolphin echolocation upang lumikha ng 3D map ng karagatan sa paligid ito. Mayroon ding aktibong sonar na kung saan magpapadala ang submarine ng sound pulse na tinatawag na ping at nakikinig sa mga reflection. Subalit sa digmaan, ito ay isang hindi mahusay na diskarte dahil ang ping na yon ay isang paraan para makita ka ng iyong kaaway. Kaya naman ginagamit ang passive sonar na kung saan walang ping na inilalabas at salit makikinig ka lang. Ang mga electronic ears na ito ay talagang napaka-accurate na kung saan ang nationality ng subs ay maaaring matukoy batay sa operating frequency ng alternating current na ginagamit sa mga power system nito. Ang 60Hz alternating current ng US sub ay maaaring maiba mula sa 50Hz ng European subs kung ang mga transformer at iba pang mga electronics ay hindi sapat na na-insulate mula sa katawan ng barko. Talagang nagawa ng Sweden na lumikha ng isang submarine na napakatahimik na kung saan halos hindi ito matukoy sa pamamagitan ng passive sonar. Kaya naman ang tanong lamang dito, paano nila ito nagawa sa murang halaga lamang? Ang Gotland na ito ay ang unang submarine sa mundo na gumagamit ng Stirling engine bilang power generator. Ang mga Stirling engine naman ay isang hindi bagong konsepto at ito ay unang nilikha ni Robert Stirling noong 1816. Nais si Stirling na lumikha ng isang mas ligtas na makina na hindi nangangailangan ng mataas sa pressure at ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang closed cylinder na naglalaman ng permanenteng gas na nakasealed sa loob. Dito ang isang bahagi ng piston cylinder ay may malaking buffer space na nagbibigay daan para sa isang relatively constant pressure sa bahaging ito ng piston. Habang ang kabilang panig naman ay nagbabago ng pressure dahil sa mga alternating cycle ng pag-init. Kapag inilipat na ang init sa labas ng cylinder, tumataas ang pressure na nagiging sani ng paggalaw ng piston hanggang sa mapantayan ng pressure. Ngayon, kung palalamigin natin ang labas ng cylinder gamit ang isang heat exchanger, bababa ang pressure at muli ang piston ay gagalaw. At ito ang aming basic pressure cycle upang lumikha ng isang mechanical work. Subalit ito ay isang kakaibang inefficient system dahil karamihan sa energy na inilalagay natin sa system habang nawawala ang init sa panahon ng paglamig. Hindi sa gas subalit sa actual na cylinder wall na kung saan hindi nagbibigay ng mechanical work. Nalutas ito ni Robert sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang displacer piston na kung saan maaaring magmaneho ng gas sa isang dulo ng cylinder patungo sa kabilang dulo. At hinahayaan ng dulong ito na maging permanenteng mainit at ang isa naman ay maging permanenteng malamig. Kaya naman ang cylinder wall na ito ay hindi nakakaranas ng temperature cycle at ang pressure cycle na ito ay gumagana ng maayos. Una, ang hangin sa mainit na dulo ay lumalawak at nagiging sani ng paglipat ng displacer sa contact sa power piston na kung saan nag-aalis ng maraming hangin mula sa malamig na dulo upang painitin at i-expand. At ito ay nagpapaintulot na magawa ang trabaho ng power piston. Ang mainit naman na hangin sa dulong ito ay wala nang mapupuntahan at matutulak ito sa kabilang dulo na kung saan ito naman ay pinapalamig at kumukuha na nagiging sani para matapos muli ng piston ng trabaho. Ang kausayan ng system na ito ay maaaring mag-increase sa pamamagitan ng paglalagay ng heat battery sa mga tubo sa pagitan ng mainit at malamig na cylinder. At ito ay nagko-conserve ng malaking halaga ng init na hindi masasayang sa panahon ng cooling cycle at ibinabalik ang init ng hangin habang ito ay naglalakbay pabalik. At ito naman ang tinatawag na Stirling regenerator. Ngayon, meron na tayong foundation sa kapaki-pakinabang na makina at sa pamamagitan ng pagsama-sama ng isang coolant system at isang heating chamber, makakalikha ito ng malaking temperature differential para paandarin ng makina. At ang kausahay na ito ay maaaring tumaas pa sa hinaharap sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ng mga tubo
na nagkokonekta sa mainit at malamig na mga espasyo. Kasama na din ang bilang ng mga regenerator at pagdaragdag ng mga fins upang ma-increase ang surface area ng tubo upang payagan ang paglipat ng init. Ang mga Stirling engine sa uli ay nahulog sa kalabuan, habang ang matibay na bakal naman ay naging available para gawing ligtas ang steam engine boiler. Subalit nakakita ito ng muling pagkabuhay sa mga nakalipas sa dekada na kung saan ang Gotland ang pinakasikat na nagpatupad. Ang Gotland na ito ay gumagamit ang dalawang Stirling engine na gumagamit ng diesel at liquid oxygen para maglabas ng init, na kung saan nagpapatakbo ito ng 70 kilowatt generator. Ang mga generator na ito ay maaaring magpatakbo ng electric motor ng direkta at mag-charge ng mga batteries na maaaring magbigay ng malaking tulong kung kinakailangan. At sa lahat ng oras ang exhaust nito ay nakakompress at nakaimbak sa board na kung saan nagpapahintulot sa sub na manatili na nakalubog ng hanggang 2 linggo at higit pa kaysa sa iba pang mga diesel-powered submarine. Kaya naman bakit nga ba napakatahimik ng submarine na ito? Ang tanong na ito ay hindi nangangailangan ng maraming paliwanag kung bakit ang paggamit ng internal combustion gamit ang maliit na control explosion para sa power ay may possibility na magdulot ng ingay. At habang ang mga multi-billion-dollar nuclear power submarine ay kailangan magbomba ng malalaking volume ng coolant sa kanilang reactor upang maiwasan ang pagkatunaw, na kung saan magdudulot ang sapat na ingay upang matukoy ng passive sonar sa loob ng isang particular na hanay. Sa ibabaw nito ay minumungkahi ng kamakailang declassified intelligence na ang mga Russian ay gumagamit ng mga instrument na ito para makita ang mahinang bakas ng radiation na natitira sa nuclear power submarine na ito. At ito ang nagbibigay sa Swedish submarine ng isa pang paraan ng pag-iwas sa detection. Ngayon, ang bagay na ito ay isang kakaibang application sa mga batas ng thermodynamics at ang pag-unawa at paglalapat ng mga law of science ay ang pinakamalapit sa isang totoong superpower sa ating mundo. Noong October 2016, ang Iraqi Army kasama ang kanilang Peshmerga counterpart ay nagsimula ng kanilang opensiba upang palayain ang lungsod ng Mosul mula sa IS. Karamihan din sa kanila ay nahulog sa kamay ng mga kalaban noong tag-araw noong 2014 at ang mga Iraqi sa una ay nagplano na sakupin muli ang lungsod sa mga sumusunod na tagsibol. Subalit ang mga pag-urong sa ibang lugar laban sa IS ay pinilit silang ipagpaliban ang pagpapalaya hanggang taglagas noong 2016. At simula noong October 17, ang mga Iraqi at Peshmerga ground forces na suportado ng coalition aircraft ay sumulong sa Mosul noong 25 ng Enero 2017. Ganap na nabawi ng hukbong Iraqi ang silangang bahagi ng lungsod na kung saan nagbigay daan para sa opensiba nito upang palayain ng kanluran makalipas lamang ang ilang buwan. Makalipas naman ang 3 buwan ng matinding labanan, naipit ng mga Iraqi ang mga natitirang IS sa isang maliit na lugar sa ilagang kanluran ng lungsod na kung saan kanilang itinakda upang linisin sa pagtatapos ng Mayo. Dahil na din sa suporta sa operation upang palayain ang Western Mosul, meron ditong 3 Canadian sniper team na kung saan ang 2 ay mula sa Canadian Special Operation Regiment at ang isa naman ay mula sa Joint Task Force 2, parehong unit na bumubuo sa Canadian Special Forces. Noong May 2017, sa araw na hindi pa binunyag ng government ng Canada para na din sa security reason, ang 2-man sniper team mula sa Joint Task Force 2 ay umakyat sa isang mataas na gusali sa silangan ng lungsod at nagtatag ng observation post mula sa kung saan maaari nilang suportahan ang hukbong Iraqi. Ang team na ito na binubuo ng isang spotter at isang sniper ay nanatili sa posisyon na ito sa loob ng ilang araw, na kung saan tumutumba din sila ng ilang militants ng Islamic State at sumusuporta malapit sa pag-abante ng Iraqi kung saan posible. Mula sa posisyon na ito, ang sniper ay talagang nakatutok na ang dala niyang 50 caliber sniper rifle at kinuha ang isang kalaban na nakasandal sa pader ilang metro lamang mula sa mga Iraqi forces. Dahil na din meron siyang armor piercing incendiary .50 caliber round sa chamber ng kanyang TAC-50. Ibinigay ng sniper ang information na ito sa kanyang spotter na nakakita ng target mga 3,540 meters ang layo. Ang ganyong mga distansya ay nangangahulugan na ang sniper team ay kailangang kalkulahin at isaalang-alang ang hani ng mga kadailanan bago magpapatok ng armas. Kasama na dito ang gravity, bilis ng bala, bilis ng hangin at direction, temperatura at humidity, at sa uli ang kurbada at pag-ikot ng mundo. Kakaiba, no? Pagkatapos lamang ng ilang sandali, natapos na ng spotter ang kanyang mga calculation. Ang sniper na ito ay inayos na ang kanyang posisyon
At ang 50 caliber na ito ay lumipad sa layong 3.5 km sa target. At makalipas lamang ng 10 segundo, ito ay tumama sa kalaban na kung saan ikinakatil niya kaagad. At sa mga nangyaring ito, ang sniper na ito ay naka-score ng pinakamalayong sniper kill sa kasaysayan ng militar. At upang bigyan ka namin ng halimbawa, ang dating record na hawak ng British Army na si Sniper Corporal Craig Harrison ay 2,475 meters lamang. At nangahulugan nito na ang Joint Task Force to Sniper Team ay nabasag ang world record ng mahigit 1 kilometro. Makalipas din ng ilang oras, ang Canadian sniper na ito ay pinutumba din ng higit pang mga kalaban na papalapit sa mga Iraqi forces. At dahil na din sinundan nila ang parehong procedure, muling kinuha ng spotter ang kalaban mula sa layong 3,200 meters. Kinalkula din nila ang lahat bago pinindot ng sniper ang gatilyo. Sa kasamaang palad ng .50 caliber round ay dumapo sa pagitan ng grupo. At ito ay pumuwersa sa lahat ng mga tropa na dumapa bago sila tumakbo sa direction kung saan sila nanggaling. Gayunpaman nagulo naman ng sniper ang isang potential na pag-atake laban sa kalapit ng mga tropa ng Iraqi. 2 buwan lamang pagkatapos gumawa ng kasaysayan ang sniper team sa pagkamit ng pinakamalayong sniper kill. Ang Iraqi Prime Minister na si Haider al-Abadi noong gabi noong July 2017 ay nagpayag na ang lungsod ng Mosul ay napalaya na pagkatapos ng 3 taong Islamic State occupation. Bagaman ang mga labanan sa pagitan ng hukbong Iraqi at mga Islamic State militants ay nagpapatuloy sa loob ng ilang buwan, ang Mosul ay epektibong minarkahan ng pagtatapos ng IS fiscal caliphate sa bansa. At sa bandang huli noong December 2017, sinabi ni al-Abadi sa mundo na ang Iraqi military ay nakamit ang huling tagumpay laban sa estado ng Islam sa Iraq.